Lalo lang lalala ang sakit ng leeg mo kapag naginat ka. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 3 karaniwang pagkakamali sa pag-inat ng leeg. Ipapakita ko rin sa iyo kung paano ang tamang pag-inat. Pinakamaganda rito, hindi mo kailangang bata, payat o flexible para gawin ang mga ehersisyong ito at gumaan ang leeg mo sa bahay. At sisimulan na natin sa pinakamalaking pagkakamali na madalas nating nagagawa kapag sinusubukan nating iunat ang leeg, na ang ginagawa ay iniinat sa isang gilid at nauuwi sa pagdiin o pagdurog ng kabila. Magpapalala ito ng compression sa kasukasuan na magdudulot ng mas malalang sakit sa hernia ng disc or bone spur. Pinapataas nito ang disc compression na nagpapalala ng sakit dulot ng disc hernia, pag-umbok o protrusion. Pinapataas nito ang compression sa ugat kaya lumalala ang sakit mula leeg, balikat hanggang braso na parang may kuryente. Para maiwasan ito, itong gagawin natin. Magsisimula tayo sa pag-unat ng likod ng leeg. Tatawagin natin itong technique ng mikropono ni Silvio para madaling tandaan. Ano raw? Naalala mo ba yung mikropono ni Silvio Santos? Yung mula dibdib hanggang baba? Oh, ganun din ang gagawin gamit ang kamay. Tingnan, ikuyo mo ang kamay mo. Huwag mong ilalagay ang hindalaki dito sa ibabaw, ilagay mo ang hindalaki dito sa likod. Itong bahagi na to, ilalagay mo sa ilalim ng baba mo, at yung ibabang bahagi, dito, malapit sa gitnang daliri, ilalagay mo kung saan nagsisimula ang buto ng dibdib, yung sternum. Alisin ko lang yung mikropono dito kasi baka mamaya hindi mo na ako marinig. Ayan, basta pagbigyan mo lang, di ba? Basta pagbigyan mo lang. Sa posisyong ito, gamitin ang kabilang kamay para hilahin ang ulo sa harap. Huwag durugin ang kamay. Parang mapapahinga ka lang tapos abante ang ulo mo lampas sa kamay. Mag-relax ka lang, daan-daan mong hilahin ang ulo papunta sa harap. Mag-relax ka, mag-relax ka. Mararamdaman mo ang sobrang lalim ng pag-unat kasama na rin ang pakiramdam na parang nababawasan ang pressure sa iyong leeg. Ngayon, pakiramdam ko parang malapit ng lumagutok ang kasukasuan ko. Tulad ng kapag hinihila mo ang daliri mo at bumubukas ito. Ganun ang nararamdaman ko ngayon. Mag-relax ka lang. Ayan, ang galing. At kapag gusto nating yunat ang gilid ng leeg, teka lang, ibabalik ko muna ang mikropono. At kapag gusto nating yunat ang gilid ng leeg, paano natin magagawa yon nang hindi naiipit ang kabila? Ang sikreto ay nasa balikat. Halimbawa, gusto nating iulat ang kaliwang bahagi, hiilahin natin papuntang kanan. Ilalagay mo ang kaliwang braso sa likuran mo, sa may gulugod. Makakatulong ito para bumaba ang balikat at hindi ito tumaas. Dito, dahan-dahan mong hiilahin ang ulo mo, mabagal, hanggang maramdaman mo ang pag-unat. Banayad na pag-unat. Mas mararamdaman mo na mas kumakalat ang pag-unat, mas buo ang pag-unat, kaysa kapag pinababayaan mo lang ang braso at sumasabay ang balikat. Sa ganitong kaso, hindi talaga nauunat, wala talagang naunat. Dito, mararamdaman mo na mas kumakalat ang pag-unat, napakasarap sa pakiramdam. At syempre, pagkatapos nito, gagawin mo rin sa kabila. Napakaganda talaga. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagpigil ng hininga habang nag-iinat. Maraming kalamnang sa leeg ang konektado sa tadyang at tumutulong sa paghinga. Kaya kung susubukan mong mag-inat at pipigilan mo ang hininga mo o hihinga ka ng mababaw, hindi talaga makarelax ang mga kalamnan. Akala mo nag-iinat ka, pero sa totoo, para nakikipagtunggali ka sa leeg mo. Sa madaling salita, para mas madali nating maintindihan, para makarelax, para ma-relax ang leeg, ma-relax ang cervical, kailangan talaga nating i-relax ang ating paghinga. Gawin mo ito. Yunat mo ang leeg mo hanggang maramdaman mo ang banayad at kaaya-ayang hatak ng pag-unat. Sa posisyong ito, ilalabas mo ang hangin na mas matagal. Mapapansin mo na kapag huminga ka ng mahaba at mas matagal mong inilalabas ang hangin, mas lalo mong napapalalim ang pag-unat na hindi mo kailangang gumamit ng lakas, hindi mo kailangang pilitin o masaktan ang iyong leeg. Ganito rin ang dapat gawin sa lahat ng pag-unat sa bahagi ng leeg. Kailangan mong gawin ang mabagal at mahaba na panghinga. At kung hindi mo kaya ilabas ang hangin ng relax habang nag-uunat ka, ibig sabihin ay masyado mong pinipilit. Bawasan mo ang puwersa dito sa itaas at palalimin ang pag-unat gamit ang paghinga. Naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko na. Aming katlong mali ay hindi mo binibigyan ng sapat na oras ang pag-uunat. Kapag nag-uunat tayo, nais natin mag-relax ang kalamnan,
mabawasan ang tensyon, at mapabuti ang sirkulasyon. Gusto nating maibsan ang fascia mga litid at maibsan ang pagkakaipit sa mga kasukasuan na lahat ay nangangailangan ng oras. Kapag gumagawa ka ng mabilisang pag-uunat, yung minamadaling pag-uunat, pinapalala mo lang ang iritasyon ng kalamnan na yan. Ganito na lang, gagawa ka ng kahit anong pag-uunat ng leeg. Unat mo hanggang maramdaman mo ang banayad at kaaya-ayang pag-uunat. Tandaan mo? At dito, mananatili ka ng hindi bababa sa 5 pagbuga ng hininga. Maglalabas ka ng hangin ng 5 beses. Dahan-dahan, relax at walang pagmamadali. Samantalahin mo ang pagkakataong mag-relax. Hindi bababa sa 5 pagbuga ng hininga. Maaari mong gawin ang stretching na ito kahit kailan mo gusto magpaalma o mag-relax ng leeg. Dahil ang pag-ulat ng ganitong paraan ay hindi nakakapwersa, walang panganib. Hindi mo rin mararamdaman na parang naiirita ang leeg mo pagkatapos mong igalaw. Ang susunod na hakbang ay matutunan kung paano i-decompress ang gulugod at ipapakita ko ang pinakamagandang paraan dito sa video. I-click lang dito sa screen. At kung ang leeg mo ay mas relaxed, mas magaan, mas maluwag, ipasa mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan. Isang tao na nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng tensyon sa leeg, sa balikat, yun lang ang hinihiling ko. Ipaabot mo ang video na ito sa mga nangangailangan. Hanggang dito na muna ako. Malaking yakap at hanggang sa muli.